rollback sa presyo ng diesel at gasolina ipinatutupad ngayong araw. Pagdinig sa fare hike petitions ng transport groups, iniurong ng LTFRB sa September 28. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling namahagi ng mga nasabat na bigas ng Bureau of Customs sa Maynila. Magna Carta of Filipino Seafarers sineptipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. China ay giniit na pinasok ng barko ng Pilipinas ang kanilang teritoryo, kaya't naglagay ng harang sa may Bajo de Masinloc. Floating barriers tinanggal na ng Philippine Coast Guard. Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ayon sa PHIVOLCS. At 6 na tao patay, 12 nawawala sa pagguho ng lupa sa Guatemala. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, September 26, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinatutupad na ngayong araw ang bahagyang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, mayroong 20 sentimos na bawas sa presyo ng kada litro. Ngayong araw, ipinagpaliban ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nakatakdasa ng hearing sa fare hike petitions na inihain ng ilang transport groups. Ayon sa LTFRB, iniurong ang pagdinig sa petisyon sa darating na Huwebes, September 28. Ang fare hike petition na inihain ng mga transport group ay sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Target ng Department of Social Welfare and Development na maipamahagi na ngayong linggo ang cash assistance ng pamahalaan para sa mga may-ari ng sari-sari stores na apektado rin ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ayon sa DSWD, gagawin ang distribusyon ng cash assistance sa ilalim ng kanilang Sustainable Livelihood Program, kung saan dito rin kinukuha ang pondo para sa ayudang ipinamamahagi sa rice retailers. Paliwanag ng DSWD, makatatanggap ng cash assistance ang mga kwalipikadong sari-sari store owners na may business registration mula sa Business Permit and Licensing Office sa mga lokal na pamahalaan. Kinakailangan rin na mayroon itong barangay registration at kasama sa Nano Retailer Program na suportado rin ng local government. Patuloy na namamahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sako-sakong bigas na nakumpiska ng Bureau of Customs. Ngayong araw sa Maynila naman nagtungo ang Pangulo para mamahagi ng tulong. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Nel Maribuho, live. Nel, sino-sino ang mga kababayan natin na nabigyan ngayon ng libreng bigas at ano ang naging mensahe ng Pangulo? Mahigit 1,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nakinabang sa mga sako-sakong bigas na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa San Andres Sports Complex sa Malate sa Maynila kanina. Bahagi pa rin ang ipinamahaging bigas na nakumpiska sa Port of Zamboanga na nagkakahalaga ng 42 million pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, ang akbang na ito ng pamahalaan ay magsisilbing babala sa mga smuggler at hoarder. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder na ang bigas sa bansa ay ating babantayan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang smuggler, bawal ang hoarder, at bawal din ang mga magpapang-abuso na mapagsamantala sa ating bayan. Ibinahagi rin ng Pangulo ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang mapaunlad ang sektor ng agrikultura tulad ng pagsusulong ng modernisasyon sa pagsasaka, infrastruktura at pananaliksik sa pagtatanim.
Nangako rin si PBBM na hindi titigil ang pamahalaan upang malabanan ng mga illegal shipment ng bigas at nag-hoard nito na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, ano naman ang susunod na pupuntahan ni PBBM para mamahagi ng bigas after ng Manila? Yes, Ella, sa ngayon wala pa tayong impormasyon kung saan pang mga lugar pupunta ang Pangulo, pero this week ay may ilang mga probinsya siyang pupuntahan at hindi pa ito ibinabahagi sa atin ng Malacanang yung mga detalye na ito. Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Itinanggi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nakompromiso ang mga personal na impormasyon ng kanilang mga miyembro sa nangyaring cyber attack sa kanilang online system at portal. Pinapayuhan naman ang mga miyembro na makipagtransaksyon muna sa kanilang mga opisina. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hindi pa rin ma-access hanggang ngayon ang mga online portal ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos pansamantalang i-take down ng ahensya para imbestigahan ang nangyaring security attack sa kanilang sistema noong Biyernes. Bagamat inamin ng PhilHealth na nagkaroon ng cybersecurity attack, iginiit nito na walang masiselang impormasyon ng mga miyembro ang nanakaw sa kanila. Pinabulaanan din nito ang umano'y hinihinging $300,000 o nasa halos 17 million pesos ng Medusa Ransomware Group kapalit ng mga impormasyong nanakaw sa kanila. Sa ngayon, hindi pa rin po natin ma-confirm kung talagang ransomware or malware ang madahilan nito ng information security incident at patuloy pa rin po natin pinag-aaralan or iniimbestiga. But once ma-sure na po natin kung ano ang talagang naging dahilan, na ito naman po ipapaalam natin sa public. Nasa 72 workstation ang apektado. Karamihan nasa head office at National Capital Region. Wala naman daw na kompromiso sa mga regional offices. At dahil inaccessible ang mga online system gaya ng website, members portal at e-claims ng PhilHealth, pinayuhan ng PhilHealth ang mga miyembro nito na mag-over-the-counter muna sa kanilang mga transaksyon. Kung meron po mga pasyente or member ng PhilHealth na kailangan po ng ma-hospital, kailangan lamang pong magdala ng kanilang mga copy ng PhilHealth ID or ng member data record or other supporting documents para po may pagkikilanlan ang mga ospital na sila ay miyembro ng PhilHealth. Ganon din naman po ang ating po mga employers kung kinakailangan po nila mag-submit ng mga reports at magbayad ng premium contribution. Pwede po naman itong gawin, however, manually muna po or over the counter. Nakipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of Information Technology o DICT at National Privacy Commission upang tugunan ang issue at maging sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP at NBI para sa forensic investigation upang alamin ang dahilan ng pag-atake. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakauwi na ang mga residenteng lumikas kasunod ng pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa Lower Bicutan, Taguig City kahapon. 10 residente ang isinugod sa ospital matapos makalanghap ng sumingaw na kemikal. Ngunit ayon sa Bureau of Fire Protection, wala namang naitalang casualty sa nasabing insidente. Narito ang report ni JP Nunez. Pinayagan ng makabalik sa kanilang mga bahay ang mga residenteng nagsilikas dahil sa pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa barangay Lower Bicutan, Taguig City. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Taguig, alas 9